Hello everyone! Ayan, good morning. Isang magandang araw. Ayan. At dahil bukas ay Palm Sunday, araw ng mga palaspas guys. Siyempre, ang gagawin ko ay gagawa ko ng sarili kong palaspas. Ayan, hindi ako bibili kasi mostly yung mga nabibili pare-pareho. Kaya ang gusto ko dun sa magiging palaspas na dadalhin ko sa church bukas ay kakaiba at maganda. So, ang material lang guys na gagamitin ko ay ito lang. Ayan, ito lang. Kung anong tawag nito, paki-comment na lang kasi hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na ito. Pero ito yung gagamitin kong palaspas. Lalagyan ko lang ng konting decoration sa mga old bouquet na meron ako. Yun ang material na gagamitin ko at walang bili-bili. Ayan, walang gagastusin. At siguradong maganda ang kalalabasan ng aking palaspas. Paki-comment guys kung anong tawag sa halaman na ito kasi hindi ko alam. Mostly kasi pag gumagawa ko ng bouquet, mga bulaklak sa patay, mga iba pang decoration sa mga flowers. Ito lagi ang ginagamit ko. Kaya napakalaking tulong. Ang dami na pong nagawang serbisyo sa akin ang halaman nito. Ayan, marami sila. Tinanim ko lang dito sa aking bahay. Ayan. So, ayan. Bago ako mag-umpisa guys, gumawa ng aking palaspas. Welcome back to my channel. Ayan, Hilda Chavez Ebio. Ayan. At sana ay may matutunan kayo dito sa aking simpleng gagawin na palaspas. Okay? Let's start! So, ayan, mag-start na ako, guys. Ito yung, syempre, yung dahon na aking kinuha. Sariling dahon ko lamang talaga ito. Sa paggawa naman ng palaspas, kahit anong gusto nyo, pwede. Kahit anong dahon naman, pwede. Basta't hindi madaling malagas kapag natuyo. Ayan, ito yung aking lumang bouquet. Syempre, hindi ko tinapon. Kukuha ko ng ganito lang ng mga bahagi niya para mailagay ko dito sa aking palaspas. At syempre para kakaiba yung aking palaspas kasi sigurado naman na ang mga palaspas sa simbahan ay pare-pareho lang. Gawa sa dahon ng nyog or oliba, dahon ng oliba. Yan. Ito meron pa ditong isa na lumang bouquet. Ayan, hindi ko tinatapon talagang mga yan. Kasi alam ko may magagamitan ako. So, ayan, start ko muna itong lagyan ng design. Pagaganito-ganitohin ko lang. Ayan. Gagawin ko lang papuso. Dali lang guys, ganyan. Tupi-tupi lang. O, yan. Ganyan lang. And then, ibubuhol ko. Ito na mismong dulo niya ang magsisilbing tali. Yung dulo mismo yung dahon. Ayan, naalala ko lang kasi noong bata kami kapag ganitong panahon ng mga palaspas, ay yung tatay ko gumagawa lang din noon. Kasi hindi naman uso noon yung may nagtitinda sa simbahan. Ngayon kasi marami na, basta araw ng palaspas, ang dami lahat ng simbahan, merong nagtitinda. Pero nung araw, hindi uso yun, walang ganun. Kanya-kanyang gawa talaga. Hindi naman sinabing design ang palaspas, kaya lang syempre mas maganda kasi kapag naka-design siya. Pwede naman kahit yung dahon lang, ipa-bless lang dun sa simbahan. Kaya lang marami na kasing natututo ng iba-ibang design. Magaling silang gumawa. Siyempre ako hindi naman ako expert sa paggawa ng mga ganun. Yung iba kinukorte nilang ibon or ginagawa nilang zigzag. Ayan, maraming design sa mga palaspas. Ako syempre may sarili rin akong version. Ayan, may sarili rin akong design. Dahil ayoko nga nang may katulad, kaya sarili kong design yung aking gagawin. Mahirap kasi yung magkakatulad Ang hirap ng ganun. Kailangan dito sa buhay natin ay meron tayong sariling atin. Originality ba? Ganun. Mahirap yung laging gaya-gaya.
Kahit gaano pa kahirap o kapangit ng gagawin mo, basta't sa'yo, okay lang yun. Basta hindi nakakaperwisyo sa iba. O, di ba guys, ang ganda na, Yan, ganyan-ganyan lang. Sabi ko nga ba, kapag creative kayo, maraming malilikha sa isip nyo na mga bagay-bagay. Siyempre, pag di kayo matyaga, ayaw nyo yan gawin. O, di ba? O, ang ganda kaya, ang ganda ng palaspas ko. Sarili kong gawa yan. Hindi man lang ako bibili kasi dito sa amin, ang isang tali ng palaspas kapag Palm Sunday, pinaka mura 35. Pag 50 pesos yung medyo may design ng konti, pero 35 talaga, minsan 300, ganun. Pero alam ko ngayong taon na to, nagmahal na naman kasi taon-taon naman nagmamahal ang mga paninda. Kaya bakit pa ako bibili? Di gumawa na lang din ako ng sa akin. At sigurado naman ako na kakaiba itong akin. Wala akong katulad doon. Promise. Papakita ko sa inyo ang mga palaspas na bibinditahan bukas. Pare-pareho. Kung meron nga lang ako ditong puno din ng nyog, baka ganun na lang din ang gagawin ko. Kasi mas maganda naman kasi, mas matibay. Ito kasi medyo malambot. Ayan, gaganyanin ko lang. Diba? Ito pa. Ayan, bol-bol lang. Pagsasama-samahin ko na yan. Ayan, nilagay ko sa gitna itong hindi pa bumubukadkad na dahon. At saka ko ipapatong itong aking nilagyan ng decoration. Ayan. Basta't dahon, pwedeng palaspas yan. Ang gagawin ko rin tali, yung mismong hibla ng dahon. Kasi matibay yung hibla ng dahon ito. Pwede pang tali. Diba? Ganyan-ganyan lang. Ayan, sa mga Katoliko kasi, sa mga kapwa ko Katoliko, talagang ang tradisyon na ito hindi namamatay-matay. Talagang ipinagdidiwang. Siyempre, wala namang mawawala kung magsiselebrate din tayo, kung sasabay tayo. Ito na ang susunod, yung mga tuyong bulaklak sa aking lumang bouquet. Ayan, lalagay ko lang ganyan. Tapos mamaya, pagka hindi siya matibay, didikitan ko. Or itatali ko. Ayan, nakakatuwa. Ako na naman ang kakaiba doon. Ayan, nilagay ko rin yung natuyo na yung carnation flower. Talagang hindi ko yan tinapon guys, yung lumang bouquet na yan. Ayan, kukuha ko dito ng ilang piraso lang itong bulaklak ito ng talahib alam ko, kinulay lang nila. Alam mo yan, bulaklak talaga ito ng talahib. Kasi nung bata kami, pinaglalaroan namin ito. Wala lang kulay ito kasi nung araw, puti lang lahat. Pero ito naman, kinukulayan na nila panglagay sa mga bouquet. At ngayon naman, dito ko naman siya ilalagay.
para gumanda talaga yung aking palaspas. Kasi yung mga binibenta, nilalagyan nila ng konting kulay yun. Makikita nyo may konting kulay, ribbon. Ribbon yun na mga ribbon na pantali din sa mga gift. Ganun. Nilalagyan nila ng ganun. Ito, meron din ako ditong ribbon. Yun naman ang ibabalot ko sa kanya hawakan para hindi ito maghiwa-hiwalay. Siyempre, hindi ko masyadong pinuno ng bulaklak kasi konti lang naman itong dahon ko eh. Tama na yung simple at manipis. Bukas na ay parang Sunday na. Kaya brush lang itong aking paggawa ng aking palaspas. O, tcharan! Tapos na ang aking palaspas. Ayan, napakasimple. O, yan, ganyan lang. Kasi hindi naman pwedeng super kapal. Kasi baka magmukha na itong bouquet. Kaya konti lang yung nilagay kong design. Ready na bukas para sa pagsimba. O ayan, at nandito na nga ako sa simbahan. Ayan, nakikita nyo naman guys. Ayan, yun at Father. Nag-bless na siya at na-bless na nga ang aking palaspas. O, tingnan nyo, diba? O, ayan, o. Pare-pareho sila. Puro yan dahon ng nyog sa kanila. Ako lang ang kakaiba. Walang katulad dito guys. O. So, ayan, galing na ako sa simbahan at eto nga, na-bless na yung aking palaspas. At syempre, sa lahat ng palaspas dun, ako yung naiiba kasi halos lahat sila magkakatulad. Ako lang yung iba yung palaspas dahil sarili kong gawa. At ito ay nabenditahan na guys sa simbahan. So, ayan, mapapalitan ko na yung aking old palaspas na nakalagay dito sa aming front door. So, kaya happy Palm Sunday everyone at God bless. Thank you for watching my video sa lahat ng aking mga subscribers, followers, viewers. Ayan. At yung aming mga student na napili ay maswerte sila. Congratulations sa inyong lahat. So, ayan, thank you. Happy Sunday everyone. Happy Palm Sunday everyone.